I believe handa na po ang bawat isa para po sa ating pong pag-aaral. The title of my message this morning, Trusting God Alone. Trusting God alone. Okay, the only one we can trust is no other than our God. Just one verse. Ito po ay, as I understand, paborito po ito ni Pastor Norman Gatdula. So please continue to pray for Pastor Norman Gatdula and Ma'am Jessica Samson. Sapagkat ngayon po ay araw na lang ang binibilang sa kanila pong mahalagang event sa kanilang buhay at ito po ang kanilang kasal. So please include Pastor Norman and Ma'am Jessica at sa members ng Living Water Baptist Church. Ibigay po natin ang ating full support sa ating pong mahal na Pastor Norman Gatdula at sa ating pong mom-to-be, si Ma'am Jessica Samson and soon-to-be Ma'am Jessica Gatdula. Okay, if you are ready, the title of my message, Trusting God Alone. Trusting God Alone. Mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Diyos, hindi po sa ating pong masasabi po nating agam-agam, kundi lubos na pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, alive, fully anchored in Him. Yung talagang buhay na sa Kanya nakasandig, sa Kanya nakasandal, sa Kanya nakatungtong at nakakapit, mga kapatid. Kapag ka po pinagtiwalaan natin ang Panginoon, ang ating pong mararanasan at ang bunga po nito ay stability sa mga bagay po na tila walang katiyakan sa mundong ito. Ganon din po yung pong masasabi nating kapayapaan sa maraming pressure na dumarating po sa ating buhay at ganon din naman kagalakan po sa bawat panahon sa kabila ng lahat. Well, ang ating pong magiging teksto ay ang Psalm chapter 34 and verse number 8. Psalm chapter 34 and verse number 8. Sabi ko nga, sa naalala ko, isa to sa talatang gustong-gusto ni Pastor Norman Gatdula at siyempre, isa po sa talatang gustong-gusto rin po ng inyong lingkod. Okay? Ang sabi po ng Psalm 34, bagamat maganda po yung buong chapter, pero tututok po tayo sa ating pong magiging sentrong talata. Ito po ay ang verse number 8. O taste and see that the Lord is good. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Kanya. Ang akin pong encouragement sa bawat isa sa atin po ngayong araw na ito, ngayong sandaling ito, trusting God alone. Let us trust the Lord completely. Yan po ang ating pong magandang bigyang pansin sa ating pag-aaral. Again, ang sabi ng verse number 8 ng Psalm 34, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Mapalad, masaya ang tao na nagtitiwala sa Kanya. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat po sa laging kalayaan na kami po ay magsalo-salo sa iyong salita. Lord, we really praise you and honor you and thank you for your goodness. Thank you because we have God, a God that we can trust. I pray, O Father, that you will continue to work in the lives of your people. Nawa ang mensaheng ito ay hindi po maging isang doktrina lang para sa amin, kundi maging practice po namin, Panginoon. Sapagkat sa katotohanan, dapat alam po ng iyong mga anak na sa usapang katuruan, ang Diyos na amin pong pinanampalatayanan ay all-knowing, siya po ay all-powerful, at ganun din po always present. Lord, we pray that you will again bless our hearts, and please, Lord, rebuke all the works of the devil. May we focus our attention sa pakikinig po ng iyong banal na salita. Samahan mo po ako, gabayan mo po ako. Ang lagi ko pong pinangahawakan ay ang iyong enabling grace, Panginoon, upang ako po ay patuloy na magamit sa kabila po ng aking limitations. Thank you so much, Heavenly Father, for this great privilege.
Thank you for this online ministry. Thank you even for all the viewers, Heavenly Father, and for all my prayer warriors. Thank you so much. We would like to again commit to you this Bible sharing, O God. For all of these things I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Mga kapatid, katulad po ng sinasabi ko kanina, sa usapang doktrina, dapat meron tayong clear understanding about our God. Na ang Diyos po natin, He is omniscient, He is omnipotent, and He is omnipresent. Ang ibig sabihin po, siya ay nasa lahat ng dako, nasa lahat ng lugar, kahit sa isang pagkakataon. Mga kapatid, siya po ay hindi lang makapangyarihan, kundi all-powerful God. Siya rin po, mga kapatid, ay all-knowing. He knew all men. He knew what was in man. Now, the reason why I am emphasizing these attributes of God, because I would like to encourage everyone and I would like to convince all of you na kung meron po tayong pagtitiwalaan at pangahawakan sa buhay na ito, yan po ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Yes. Sa usapang kaligtasan, siya po ang ating panghawakan at pagkatiwalaan. Sa usapan pong pangangailangan, siya rin po ang ating pwedeng panghawakan. Sa usapan po ng ating pong mga karanasan o laban sa buhay, ang Diyos at Diyos lamang ang laging po pwede po natin panghawakan. Again, siya po ay powerful God. In fact, ang sabi ko nga, all-powerful. Siya po ay perfect, mga kapatid. Siya po ay proven. Siya po ay makapangyarihan, siya po ay sakdal, siya po ay perpekto, at siya po ay subok na. Maganda nga po siguro na itanong mismo sa bawat isa sa atin, hindi mo pa ba nasubukan ang Diyos sa iyong buhay? Hindi mo pa ba napatunayan sa maraming pagkakataon ang Diyos sa iyong buhay? Mula pa noon hanggang ngayon. Mga kapatid, I for one can say that God is really proven sa maraming aspeto at maraming pagkakataon at kaganapan po sa aking buhay. So, I am encouraging every one of you. Let us feel the heart of the psalmist. Let us consider his encouragement. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Subukan wika natin ang Diyos sapagkat siya ay mabuti. Mapalad raw po. And we know that the word blessed in the Bible, ang ibig sabihin nito is happy. Masaya raw po ang tao na sa kanya natitiwala. Alam nyo, pag inisip natin yan, totoo po. Sapagkat minsan pagka ang tiwala po natin, sa tao po natin ibinigay, lulungkot ang buhay natin. Sasama ang loob natin. Kaya mga kapatid, ang ating pong mensahe, ang title po natin, Trusting God Alone. Amen? Trusting God Alone. Ang ibig sabihin po, ang ating pagtitiwalaan, walang iba kundi ang Diyos at Diyos lamang. Sabi po sa Bible, sumpain wika ang mga nagtitiwala sa chariots. Diba? So, ang ibig sabihin sa kakayahan ng tao o sa maaring ipangahas ng tao. Okay? And then, cursed be the man that trusted in man. So, ito po ay mga paalalang talata na talagang hindi po pwede na ang tiwala natin, ilagak natin sa lakas natin, sa magagawa natin, sa kapwa natin. Ang tunay na tiwala sa Diyos natin dapat ilagak. Ang tunay na pagtitiwala, mga kapatid. Hindi po magtuturo ang ating mensahe ng pagdududa at pag-aalinlangan sa ating kapwa-tao. Ang ating pong nais ituro ay ang pagtiyak na sa usapang pagtitiwala, walang ibang katiwa-tiwala na po pwede mong panghawakan sa iyong buhay kundi ang ating Panginoon Diyos. Amen? Ang sabi po, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So, God alone is trustworthy. Ang Diyos lamang po natin ang karapat-dapat sa pagtitiwala. So ngayon po sa ating pagtalakay nito, bibigyan pansin po natin ang ilan sa mga pamilyar na talata sa bawat isa sa atin to remind us, mga kapatid, sa mga madalas na nakakalimutan po natin.
Mga talatang alam natin, mga talatang memorize natin, mga talatang narinig natin, mga talatang lagit-lagi naririnig natin, pero sa mga moment na tayo po'y humaharap sa mabibigat na sitwasyon, mga talatang nakakalimutan din po natin. So, I would just like to remind every one of you through this message, mga kapatid, sa ating pong pagsasalo-salo ngayon, na talagang ang dapat sa atin, pagtiwalaan natin, walang iba kundi ang Diyos lamang. Okay, number 1, it means we will rely on Him completely. Okay? Sa ating pagtitiwala po sa Panginoon, ang ibig sabihin nito, we will rely on Him completely. Ang sabi po ng Proverbs chapter 3, verse number 5. Proverbs chapter 3, verse number 5. Ang sabi po, trust in the Lord. So, ito po ay patungkol sa kung sino lang ang dapat natin pagtiwalaan. Tinukoy na po. Very specific. Trust in the Lord. With all thine heart, di po ba? Trust in the Lord. So, this is about exclusive dependence. Ibig sabihin po, ang ating pagtitiwalaan ay ang ating Panginoon. Ikaw, sino ang pinagkakatiwalaan mo? Or ano ang pinagkakatiwalaan mo? Trabaho mo ba? Diyan ba nakasandal ang tiwala mo? Okay? Kapwa mo ba? Kaibigan mo ba? Magulang mo ba? Kapatid mo ba? Kaibigan mo ba? Kakilala mo ba? O sino po, mga kapatid, ang ating pong pinagtitiwalaan? Simple message. Trust in the Lord. Simple message po yan. Pagtiwalaan mo ang Panginoon. And then, ang sabi po, with all your heart. And this is about entire devotion. Ibig sabihin po, ang ating pong dapat pagtatalaga ng ating sarili, ang dapat paglalagak ng lahat sa atin, ay dapat maging buong puso. Be devoted, mga kapatid, sa dapat nating pagtiwalaan. Trust in the Lord with all thine heart. It means to say, aalisin natin ang lahat ng doubt. This is about eliminating our doubts, mga kapatid. So, this is about exclusive dependence, entire devotion, and eliminated doubt. Ibig sabihin po, walang kahit konting bahid ng pag-aalinlangan. Yung hindi ka magkakaroon ng pagdadalawang isip. Sa Bible po, ang doubt ay inilarawan din sa pagkakaroon po ng dalawang kaisipan. 'Di ba? I mean, para bang yung pagiging tentative. Kasi lagi ko pong binabanggit ito, I do not know kung kayo po nanonotice nyo yan. Sa usapan po kasi ng buhay, ang realidad, marami pong pagsubok. Marami po tayong po pwedeng dadaanan, mararanasan sa buhay nito. And I believe, even this point in time, at this point in time, naniniwala po ako na meron po sa ating presently, may pinagdadaanan, may kinakaharap ng mga bagay sa buhay po natin na minsan parang, alam nyo po yan, naguguluhan na po tayo, hindi na po natin alam kung ano po ang gagawin natin, di po ba? Bigat na bigat tayo, tapos yung mga pumapasok na kaisipan sa atin, parang ayaw na nating lumaban, parang susuko na tayo, and then parang ang iniisip natin, wala nang katapusan ng lahat ng ito. Well, hindi ba lagi ko pong binabanggit na talagang sa Biblia po, ang malaking pakinabang po natin, ito po ay medyo magpapaalala po sa atin ng mga dapat nating maalala, mga kapatid. Ito rin po isasaway sa atin sa mga bagay na kung tutuusin po, dapat talagang sawayin sa tumatakbo sa isip natin o sa mga nagiging hakbang po natin sa buhay. Maliwanag naman po yan that all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. At specific po na sinasabi ko sa inyo, ano ba nagpapahina ng loob natin? Ano po ba nagbibigay ng pangamba, kabalisan at takot sa atin? Ano po ba ang gumugulo sa ating pong kaisipan, mga kapatid? At masasabi po nating nagpapabigat ng ating kalooban. Hindi po ba ito yung mga hindi natin gusto na mga nararanasan po natin? Yun po ang ganda kung bakit sa Biblia po, laging bibigyang pansin po natin kung paano tayo kinakausap ng Panginoon. Katulad po si James sa kanya pong panulat. Siya po'y nagbigay paalala doon po sa mga naapektuhan, sa mga nangalat, di po ba? Yun po yung sinasabi. Di ba? James, the servant of God,
Tapos doon daw po sa bayan na kung saan sa mga nanangalat, mga ibig sabihin, mga naapektuhan. Ang sabi po ng James chapter 1, diba? Verse number 2, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire wanting nothing. Okay? Sinabi po na sino mang may pagsubok, talagang huwag kayong magtataka. Maging kasiyahan po natin na dumadanas tayo ng sari-saring pagsubok sapagkat meron daw pong i-accomplish yan. May magagawa raw po sa buhay natin yan. May ipoproduce at meron pong magandang iriresulta yan sa buhay natin kung haharapin natin ang tama. Kaya lang po, paano mo nga haharapin ang tama kung hindi mo maintindihan, kung hindi mo alam ang dahilan. Kaya ang sabi po niya, if any of you, James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Kung confused ka, kung talagang medyo naguguluhan ka sa nararanasan mo, ang kailangan mo yung mapagkakatiwalaan, yung pwede mong lapitan. Kaya ang sabi po, if any of you lack wisdom, hindi mo maintindihan yung nararanasan mo, yung nangyayari sa iyo, ang solusyon is not to blame God, not to accuse God falsely, mga kapatid. Ang solusyon po dyan is to approach God. Amen? Not to accuse God, but to approach God, mga kapatid, and to ask God. Sabihin natin, Lord, ano po ang mga bagay nito na dinadaanan ko? Ano po itong mga nararanasan ko? If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, upbraideth not, and it shall be given him. Siyang matuturo sa iyo. Siyang magbibigay ng unawa sa iyo. Siya rin po ang magbibigay ng lakas sa iyo. Kaya lang, lagi pong napakahalaga na kung lalapit tayo sa Diyos, walang pag-aalinlangan. But let him ask in faith. Yan po ang sabi ng verse number 6. James 1:6, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Kapag ka ikaw ay confused, kapag ka ikaw may mabigat na battle, kapag ka may pinagdadaanan ka, kapag ka may mga gumugulo sa isipan mo, nagpapabigat ng kalooban mo, mga bagay na meron pong masasabi nating dulot na tanong sa isip mo, the best way na magagawa po natin is to approach God, to ask God, mga kapatid. Diba? And then, atin pong bigyang pansin na sa paglapit natin sa Diyos, ang mararamdaman ng Diyos ay ang lubos ng pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya sa usapan ng pagtitiwalaan, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, exclusive dependence, trust in the Lord. Diba? And then, entire devotion, with all your heart. And then, ang sabi po, lean not unto thine own understanding, but in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, eliminate doubt, mga kapatid. Alisin natin ang pag-aalinlangan. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Kaya para sa akin po, ang panalangin, hindi pagbabakasakali. Ang panalangin po ay masasabi po nating hakbang ng pagtitiwala. Ang pananalangin po ay pagkilala. Ang pagtawag sa Diyos ay kapahayagan ng malalim na tiwala. Kaya mga kapatid, mga minamahal, gusto ko po na ating pong bibigyan ng pansin ang sinasabi po ng talata. Let us rely on Him completely. Rely on the Lord. Mga kapatid, trusting God alone. So rely on Him completely. Yan po ay isang napakagandang paalala. Kung ang pag-uusapan, ang Diyos, katiwa-tiwala po siya. Kaya wala kang ibang dapat paglalagakan ng tiwala mo, kundi ang Diyos lamang. Ang dependence natin, dapat exclusive yan. Sa Diyos lang yan. Pag pinag-usapan ng tiwala, sa Diyos lamang po yan, mga kapatid. Alright? Napakahalagang bagay. Ang ating pong pinag-uusapan, because in the reality of life, no one can deny that we, being believers, yes, kahit mananampalataya po tayo, nakakaranas po tayo ng hindi lang basta pagsubok, in fact, sari-saring pagsubok. Iba-ibang pagsubok. Diba? Iba-ibang anyo, mga kapatid.
Sabi nga nung awit, ilang pagsubok na rin ang ating naranasan. Iba't iba ang hugis, iba't iba ang kulay. Diba? So, ibig sabihin po mga kapatid, sapagkat sa Biblia po, ang ginamit na salita, diverse temptations. Diba? Sabi nga po ni Peter, wag daw tayo mabubulaga, wag daw tayo magugulat, mga kapatid, sa mga pagsubok na po pwedeng maranasan natin at mga darating sa atin. Ang ginamit niyang salita, fiery trials. Ikaw ba'y may pinagdadaanan ngayon? Ikaw ba'y may mabigat na problema ngayon? Ikaw ba'y may kaguluhan sa isipan mo ngayon? Ikaw ba'y nasa sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin? Mga kapatid, trust God alone. Let us trust the Lord. Mga kapatid, rely on Him completely. Ikalawa po, rest in Him confidently. Rest in Him confidently. Siguro po maganda rin na pagbulayan niyo po yung sinabi ng Psalm 37. Sa Psalm 37 po, ito po ay masasabi nating mga pahayag ng psalmist na nire-rebuke po niya yung pong kaisipan natin minsan na kung sino pa mga unbelievers, diba? Sila po ang kinainggitan natin only because they are wealthy, they are prosperous in terms of finances, in terms of material things. Pero ang buhay po hindi sa ganun nasusukat. I am not saying na hindi importante po yung finances. I am not saying na hindi po importante yung material na bagay. Pero mga kapatid, lahat ng yampang dito po sa lupa lamang. Hindi dapat maging batayan po ng ating pong lungkot po yan. Sapagkat kung may tiwala ka sa Diyos, sabi nga po ng Biblia, kung yung pong liryo sa parang dinaramtan niya, kung yung ibon sa himpapawid, pinakakain niya, tayo pa ba hindi pakainin ng Diyos? Tayo po ang special na creation ng Panginoon. So, yun po ang gusto kong sabihin. Importante po na ang ating pong isipan ay magkaroon ng tinatawag na kapahingahan. Diba? And it is good sapagkat sa Isaiah 26 and verse number 3, mga kapatid, ginamit po doon yung salitang perfect peace. Na kung ang aaralin po natin, buhay natin bilang mga mananampalataya, diba? Sa mga nagtitiwalang puso, nandoon ang sakdal na kapayapaan ng Panginoon. If interested po kayo, Isaiah 26 and verse number 3. Okay? This is about peaceful assurance. Ibig sabihin po, yung pong talagang pagtiyak na ang kapanatagan ng isip. Di ba minsan, may mga lugar tayo na gusto nating pinupuntahan, na para bang unwinding para sa atin. Kasi yun po yung mga lugar na medyo natatahimik tayo, nalalayo tayo sa kaguluhan, pero actually po, it is not the place. Diba? It is your time with God. Ito yung panahon na medyo ang iyo pong pakinig ay malalayo sa kung ano-anong mga gulo at ingay sa mundong ito. There are times na sa buhay natin, kakailanganin po natin na mag-dwell doon po sa secret place of God. He that dwelleth in the secret place of God, diba, shall abide under the shadow of the Almighty. Importante po na ako at ikaw magkaroon ng tinatawag na kapahingahan. Pero sa ating pong panatag na isipan, kailangan po mga kapatid, yung tiwala natin sa Diyos. Kaya nga, yung unang puntos natin, rely on Him completely. Sa ikalawang tinatalakay po natin, rest in Him confidently. Rest in Him confidently. This is about peaceful assurance, mga kapatid. Yes, Isaiah 26 and verse number 3, mga kapatid. And, you know, hindi lang naman yung peace ang kailangan natin. Kailangan din po natin ng tinatawag na patience. Diba? Be patient. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, matuto po tayong maghintay. Kaya po tayo uneasy kasi naiinip po tayo. Ang usapang tiwala sa Diyos, ipinapakita po doon po sa ating pong paghihintay sa Kanya. At syempre po, pagka sinabi pong paghihintay, isa sa magandang katangian ng naghihintay ay patience. Patient dapat siya, di ba? Patient dapat yung naghihintay. So, kaya mga kapatid, ang usapan po ng talagang lubos na tiwala sa Diyos, ang idea po, mahalaga yung tinatawag nating peace, mahalaga yung patience, mga kapatid, and always remember,
Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, yung pong power of God. Okay? Yung power of God. Consider His peace. Consider His will, mga kapatid, na siya po sa kanyang panahon, yung kanyang time, be patient, mga kapatid. Be at peace and be peaceful. Yun po ang magandang ating pong matutunan. Diba? Minsan po, dahil natataranta tayo naalala nyo po yung illustration ko, matagal na po ito. Kasi po, ang isa sa problema po ng marami, at ito po ay kapahayagan na parang nakalimutan natin na medyo tayong pagtitiwalaan, ito po yung pagpapanik. Diba? Sa mundong ito, ang dami nating ikakabalise. Sa mundong ito, ang dami na masasabi natin po pwedeng alalahanin talaga. Kaya nga ang encouragement ng Panginoon, let not your heart be troubled. Remember, John chapter 14, let not your heart be troubled. So, yun po mga kapatid, yung idea na huwag magulubihanan ang inyong puso. Pero bitin po yun. Diba? Let not your heart be troubled. Anong susi? Believe in God, believe also in me. Ang kabalisahan po at ang mga alalahanin ay masusolusyonan kapag ka natutunan po natin na maniwala sa ating Panginoon. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Mga kapatid, remember, di ba, na ang pinag-uusapan po sa confidenteng pagsandal at pamamahinga sa Panginoon, di ba? Rest in Him confidently because of His peace, because of His purpose, because of His power. Dahil sa kanyang kapayapaan, dahil lahat ng bagay, alam ng Diyos, may layunin ng Diyos, at dahil din po sa kanyang kapangyarihan. Well, parang pamilyar naman po sa atin yan, kaya hindi na po para masyado ko papuntagalan po dyan, mga kapatid. Yung pong idea ng presence of God na nasa sa atin, yun po ang dapat magpapayapa ng isip natin. Mga kapatid, sa totoo lang po, malaking porsyento ng karamdaman ay ang dulot ng stress. Opo, walang question doon sa mga pagkain na dapat medyo kontrolado natin yan, yung mga bawal-bawal ng doktor sa atin. Okay, sige po, given na po yan. Pero I don't know, hindi ko alam kung meron sa inyong kokontra pa dito, na majority ng ating pong ikinahihina at sanhi ng karamdaman ay ang matinding stress. Because of the many pressures sa ating pong buhay. Tama po ba ako, mga kapatid? Yes. Kasi yung mabuhay ka sa pag-aalala, yung mabuhay ka doon sa pagkabalisa, titiyakin ko po sa inyo. Hindi lang nakakapagdulot ng sakit yan, nakakapangit pa po yan. Okay? So, wag niyo akong tatanungin, Pastor, ibig sabihin ba niyan na ang dami mong kabalisahan? Wag naman po. So, ang ibig sabihin, ang dahilan kung bakit tayo po ay humihina, nangihina, nagkakasakit, mga kapatid, it is because of the stress. At ang stress po ay kapahayagan ng kawalan ng tiwala sa dapat nating pagtiwalaan. Kaya sa ating pong araw-araw na buhay, meron pong pwede nating araw-araw pagtiwalaan. Yan po ay ang Panginoon. Amen? Yes, yan po ay ang Panginoon. Richard Tony Tiopes, ano ba yung sagot mong tama dyan? Yung nagkaroon ako ng maraming stress? Diba? So, importante po na sabi ko nga, it may sound joke, but it is true na ang stress po hindi lang nagpapatanda, nagpapahina pa, mga kapatid. Kaya po doon sa ating pong punto ngayon, rest in Him confidently, mga kapatid. Ang pinag-uusapan natin dito, His peace. Yung kapayapaang ibinibigay ng ating pong dapat pagtiwalaan. Diba? His purpose. Alam niya po yung ginagawa niya sa atin. Kaya walang nangyayari sa buhay natin na hindi alam ng Diyos. Remember, sa introduction ko, all-powerful siya, all-knowing din po siya. Di po ba? And He is always present. So, His peace, His purpose, di ba? His presence, His power, mga kapatid, lahat ng yan po pwede natin panghawakan, maging dahilan ng ating lubos na pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, tatandaan niyo po ito.
Ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya kung Kristiyano po tayo, wag naman po tayong umakto na parang iniwan po tayo ng Panginoon. Wag naman po nating sirain ang patotoo ng Diyos natin na laging presente sa buhay ng kanyang mga anak. Sa Diyos natin na talagang more than able na tulungan tayo at i-provide ang ating pangangailangan. I hope na ang lahat ng kabalisahan po natin, sa Kanya po natin ipagkakatiwala, sa Kanya po natin ilalaga. May 2 talata po na lagi kong pinapaalala sa mga tao o mga nagsasabing Kristiyano na talagang sa mabigat na sitwasyon nila sa buhay, ang talagang masasabi nating eksena po nila, ayaw ko na, pagod na ako, hirap na ako, gulong-gulo na ako, bigat na ako. Okay? Yung ayaw mo na, hindi po iyan ang turo ng Diyos sa iyo. Ang turo ng Diyos sa iyo, kung nabibigatan ka, ilagak mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan. Tama po ba? 1 Peter chapter 5 and verse number 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. May tiwala ka ba na may Diyos na nagmamalasakit sa iyo? Hindi lang naman yung kakayahan eh. Mga kapatid, kasi maraming tao na alam nating may kakayahan, pero hindi ka basta-basta tutulungan. Bakit? Ang wala, yung pagmamalasakit eh. 'Di ba? May mga tao nga po, kahit wala, pero dahil may malasakit sa iyo, umiisip ng lahat ng paraan. Napakahalagang mensahe para sa atin, para sa akin bilang Kristiyano, para hindi ako bumigay, para hindi ako maghibak, para hindi po ako magpadala sa lahat ng sitwasyon ko. Yung lagi kong maisip na may Diyos ako na nagmamahal sa akin, may Diyos ako na nagmamalasakit sa akin, may Diyos ako na talagang nandiriyan at naghihintay sa akin. Isang usapin po yung kakayahan. Pero hindi lahat ng kakayahan po pwedeng, may kakayahan po pwedeng magpapanatag sa iyo. Kasi maraming tao na may kakayahan pero hindi po nila intensyon, hindi po nila concern ang iyong problema. Pero sa usapin ng Diyos, maganda pong pagtiwalaan nyo ang Diyos, hindi lamang sa kanyang kakayahan, kundi sa kanyang matinding pagmamalasakit sa atin. Amen? Casting all your cares upon Him. Casting all your burdens. Lahat ng kabigatan mo. Bigat na bigat ka na, ang solusyon yan, mag-unload ka. Ang kailangan mo, release. So, release in Him confidently. Mga kapatid, rest in Him confidently. Para mapahinga yung isip mo, Lord, sa iyo ko na po ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Diba? Yan naman ang susi eh. Philippians 4, verse number 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ask God for wisdom. Diba? Lord, ano gagawin ko? Huwag yung diskarte na hindi mo alam. Lalo kang lumulubog sa lahat ng mga naiisip mo. Ang kailangan, hindi yung maiisip mo. Ang kailangan yung karunungan ng Diyos na ituturo niya sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Pero hindi mo lang alam. Evangelist, hindi mo lang alam yung bigat ng dinadala ko. Mga kapatid, wala po isa man sa atin na kung sesentro sa lahat ng dadali natin, walang isa man sa atin na magsasabi na hindi mabigat. Pero yun po ang sense ng invitation ng Panginoon. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Matthew chapter 11 verses 28 hanggang sa huling talata po yan. Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. 1 Peter chapter 5 and verse number 7. So yan pong mga talatang yan ay malaking magiging tulong. And please don't forget, if God is allowing you to experience what you are experiencing right now, okay? Ang titiyakin mo lang, nasa kalooban ka niya. Ang titiyakin mo lang, mahal mo ang Diyos. Sapagkat ang sabi po ni Paul, Romans 8:28, and we know that all things work together for good. Para kanino? To them that love God,
to them who are the called according to His purpose. Kung di ka lilihis sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, walang mangyayari sa buhay mo na hindi ikabubuti mo. Lahat ng yan ay magkakalakip-lakip na gagawa para sa kabutihan po natin. Mga kapatid, rely on Him completely. Rest in Him confidently. And remain in Him constantly. Remain in Him continually. Diba? So yun po mga kapatid. Remain in Him continually. Pagka po inaalon ang barko mga kapatid, kapag tayo po'y nakakaranas ng mga salpok ng alon, the more that you need to realize that you need to stay. Huwag kang malikot, huwag kang gagalaw. Okay? Ang sabi po sa anumang laban natin, the Lord shall fight for you. You shall hold your peace. Pumanatag ka lang, may Diyos na nakikipaglaban sa iyo. Mga kapatid, ang idea po nito is consistent abiding. Diba? Consistently, tayo po ay manatili. Wag ho, mga kapatid, meron lang panahon, kundi sa lahat ng panahon, stay connected with God. Amen? Stay connected to Christ. Yun po ang maganda. Diba? Sabi po ng John chapter 15 and verse number 5, abide in me. Diba? Manatili po tayo sa Panginoon. Kapag ka may problema ka, hindi paglayo ang solusyon. Kapag ka may problema ka, hindi paggawa ng sarili mong solusyon. Pagka may problema ka, ang dapat paglapit, pangawakan, pagtitiwala sa ating Panginoon. Okay? Wag na wag kang lalayo. The more na may bagyo sa buhay mo, lalong wag kang lalayo. The more na may kaguluhan sa isip mo, wag kang lalayo. Sapagkat ang solusyon sa lahat ay ang Diyos. God is the answer. Siya po ang masasabi po nating pwede natin panghawakan. So, importante po na ako at ikaw ay talagang manatili sa Panginoon. Be firm, be faithful, and be focused. Diba? Be firm, be faithful, and be focused. Remain in Him continually. Huwag kang aalis. Diba? Huwag kang lalayo. Yun po rebellion minsan. Diba? Minsan pati sa Diyos nagdaramdam tayo, pati sa Diyos nagtatampo tayo. Tatandaan niyo po ito, na kapag tayo po ay mayroong mga nararanasan sa buhay, kung Diyos ang pag-uusapan, ang laging gusto niya, kung paano ka itatayo, kung paano ka matutulungan. Di ba? Ang mahalaga lang nandoon ka sa poder niya. Because the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Though he fall, he shall not be utterly cast down. Why? For the Lord upholdeth him with His hand. Ang problema pag lumalayo ka. Di ba? So kaya ang paglayo, hindi solusyon. So ang kailangan po natin sa usapan po ng realidad ng buhay, remain in Him continually. Be firm, be faithful, be focused. Yun po ang dapat sa mga Kristiyano. Yung pong kapag tayo po ay may pinagdadaanan, siguro ang pinaka-idea po ng firmness natin, yung maging rooted and grounded po tayo Diba? If you didn't be risen with Christ, ang sabi po ng Bible, ang dapat interest na natin ay yung mga bagay na ukol sa Diyos. Okay? And then, sabi po ng Bible, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Ano po ang paalala ni Paul? Rooted and built up in Him. Kaya ang lagi po natin pakikinig, ang lagi po nating pagbibigay pansin sa aral ng salita ng Diyos, yan po ay magpapatatag sa atin. Tama po ba? Kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos, yung mga alalahanin natin, yung mga agam-agam natin, nasasaway po yan, nalilinis po yan. So mga kapatid, be firm. Mga kapatid, be faithful. Mga kapatid, be focused. Wag kang aalis at wag mong ilalayo ang tingin mo sa pwede mong panghawakan. Siguro po, hindi na para paulit-ulitin pa natin, pero paalala na lang po, Hebrews 12. Lagi natin sinasabi yan, looking unto Jesus. Ilan po ang mga lagi nagsasabi niya na wala na ngayon. Kung ano-ano po kasi hinahanap natin sa buhay. Mga kapatid, mga minamahal, trusting God alone.
Diba? Trust God alone. Siya po, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him." Trust God alone. Mga kapatid, malinaw po sa ating pinag-aralan. Rely on Him completely. Rest in Him confidently. Remain in Him continually. Yan po ang ibig sabihin ng magtiwala sa ating pong Panginoon. Ikaw ba'y pagod na? Ikaw ba'y naguguluhan sa nangyayari sa buhay mo? Meron lamang isa. Meron lamang isa na po pwede mong pagtiwalaan. Isa na po pwede mong panghawakan. Isa na po pwede mong sandigan. Yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Again, rely on Him completely with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto thine own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And the promise, He shall direct thy path. Rely on Him completely. Rest in Him confidently. Kailanman hindi mapapahinga ang isip mo pag hindi ka natutong magtiwala sa Kanya. And, ano man ang mangyari, remain in Him continually. Ito po ang mensahe ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. At ako po'y umaasa na anumang kabigatan natin, anumang laban natin sa buhay, ang ating paalalang ito ay naging lakas po natin at naging kaaliwan, kapanatagan po natin. Ito po ay ang Diyos na tangi at kaisa-isa na ating dapat pagtiwalaan. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Thank you so much for guiding us. Thank you so much for talking to us through thy word. I pray, O Father, that this morning, especially ang mga meron pong presenting matinding laban sa buhay, maaring sila po ay maraming alalahanin, marami pong problema na kailangan pong masolusyonan. I pray, O Father, that you will help them, you will guide them, O God, give them wisdom, para po nang sa ganon, sila po sa kanilang pagpapatuloy ay talagang magkaroon ng payapang isip at lakas upang kanila pong harapin ang lahat ng bagay. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang anumang laban namin sa buhay, karamdaman, problema, mga sitwasyon na hindi magaan sa usaping tao, pero salamat sapagkat nandyan ka na pwede natin panghawakan, na pwede naming panghawakan sa buhay ito. Nawa dakilang Diyos, ikaw po ang nagpala sa iyong mga anak. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon. Thank you so much po at naway na bless po tayo sa ating mensahe.